So, change oil tayo ha. Lalo-lalo na dun sa mga hindi marurunong. Ako din hindi marunong. So, gamit tayo ng compressor para madaling tanggalin. Hirap kasi mag-ikot. Medyo mahaba yung ano. Kailangan kong tanggalin yung bracket muna. So, meron kasing crash engine guard. Hindi ko matatanggal yung takip ng oil pag hindi ko iluluwagan yung engine guard. Sa kabila, ganun din. Kabilaan yan, kaliwat kanan, plus doon sa taas. Yung sa gitna naman, pwede mong luwagan para lumaylay na yung magkabila. Yan, ganyan. Pero tinanggal ko pa rin, pinintahan ko ng kulay itim yan. Nung pagkatapos ko mag-change oil. So, balahan natin ng 22 mm. Yun ang size niya eh. So, kailangan mo ng medyo mahaba-haba para mas madaling tanggalin. Yung extension, plus yung impact drill na paluwag. Dahan-dahan lang naman. So, dahan-dahan ko tinatanggal yan dyan. So, pagka nakita mo ng pumatak, gamit ka ng isahod mo lang ng maigi. 1 liter naman yan, kaya yan na yung ginamit ko. Sakto lang naman. Hindi naman umapaw. Pero grabe, sobrang itim ng langis na yan. Actually, na-check ko na yan last week. Maitim na talaga. Isang trail muna ako. So, nagpalit ako ng oil gamit yung 1040. So, pag binanot mo yan, may spring. Sa dulo niyan, yung screen. Yung screen ng oil, parang yun yung pinaka-filter niya. Pero screen lang siya. So, paano yun? Yung parang cone shape. So, yung pinaka-cone niya, yung patulis o yung pabilog, dito nakaharap, nakapasok doon sa spring. So, nilinis ko na yung dyan, yung screen. Tapos may mga set ako ng O-ring, nabili lang sa Shopee. So, palitan natin. Kung makikita mo, flat na flat yung O-ring niya. Yung iba, kita mo, hindi na bilog. Kalawit na. So, may mga sukat naman yung mga O-ring. Fit, hindi ko lang alam yung size, pero finit ko lang kung ano yung tama lang. Hindi maluwag, hindi rin masikip. Tamang sikip lang. So, nung nakabit ko na yan, sinisiksik ko pa kasi sa yung pinakakanal. Mayroong pinakabunganga pa yan eh. So, doon. So, ngayon, tinanggal ko yung center stand. Para kung makikita nyo, tumulo pa oh. Tinaob ko pa nga yan eh. Hindi naman taob, hiniga. Para lang may lumabas pang iba. Makikita mo, mayroon pa eh. So, nung okay na, kita mo, grabe. Itim sa itim pa yan eh oh. Ewan natin pinaka last change oil kailan. So, dapat talaga alagaan nyo. Palit sa langis, lalo na. Nalusong ko kasi sa tubig nung nakaraan, nung linggo, kaya palit ako. Pagka nalulubog sa tubig yung motor, nagpapalit ako sa trail, nagpapalit kaagad ako. So, ito pala uli yung O-ring. Dami, no? Kompleto yan. Maliit na size hanggang malaki. Search nyo lang. Rubber O-ring. O O-ring. Lalabas na yan. Pili na lang kayo. So, pinasok na natin yung screen doon sa loob ng spring. So, ayan yung luma palang O-ring. Makita mo, durug na durug. Diba? So, ayan. Pinasok na natin yung screen. Ayan, pag ganyan. Yung rubber niya doon sa kabila. Saka ngayon doon. Nag-voice over na lang ako kasi ang ingay ng compressor.
Hindi nyo maririnig. Kaya pagtiyagaan nyo na lang yung boses ko. Naantok na ako eh. So, yan. Ang ginagawa ko kasi, iniikot ko munang pabalik tapos dahan-dahang pa clockwise. Then nung pumasok na, saka ako ngayong ayan, hinigpitan. Hindi masyadong higpit. Hindi ko alam kung ilang newton eh, pero yung tamang higpit lang. Basta pag pwersa ko ng kanan, ayaw na, okay na. Baka kasi mabiyak. Dapat nag-search ako kung ilang newton. Wala na rin naman akong torque. So, ayan yung kabila. Diyan natin lalagay yung oil. Nakita niyo yan. Ito rotot yan ng bata. Ayan yung New Year. Ayun nung nakita ko ba, sakto to, tatabi ko. So, dinagamit ko. Naging embudo. Yung dipstick pala niyan, ng XR200 engine, kapareha siya ng TMX 155. Sira kasi yung dipstick niyan, putol yung ikutan. So, bumili ako sa motor shop, TMX 155 kung maghahanap kayo. Saktong-sakto yung parehong-pareho. So, ayan, sakto yung embudo, di ba? 9.6 pala yung oil capacity ng XR200. Almost 1 liter. Pwede mo naman isalin yung 1 liter, pero mga 9.67 siguro yung naisalin ko. 9.7, ganyan. May dipstick naman sa paunti-unti lang. Basta ang pinaka-importante, huwag mong isobrahan. May dipstick para sukatan. So, unti-unti na lang kayo maglagay according sa dipstick. Ang dipstick naman, hindi naman kailangan higpitan. Pasok mo lang yan. Tapos ilabas mo na. Yun na yun. So, kailangan pala level yung motor para makita mo yung langis. So, ang mahirap lang sa kulay black na dipstick, medyo malabo kasi mata ko. Kaya yung langis hindi mo maaninag. So, itatayo natin uli yung motor dyan para masukat maigi. Huwag kayong magsusukat ng nakastand ha. Dapat nakatayo para level yung langis. So, nung pagtanggal ko dyan, yung sakto lang yung level ng langis niya doon sa may pinaka itaas ng mga guhit-guhit. Okay na yan. So, siguraduhin yung mahigpit na rin yung hand tight lang yan ha. Yung takip ng langis. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi ko dyan. Yung guhit-guhit. Yung pag-level ng langis. So, ayan. Start na natin yan. I-start ko na yung motor dyan. Hindi na ako nag-sound. Ayan. Basta umaandar na yung motor niyan. Okay na. Di ba? Yung crash guard pala yan. Tinanggal ko. Pininturahan ko ng kulay itim. Katulad ng pagpinta ko dun sa foot peg. Nakita mo kulay itim. Panoodin mo yung nakaraang video ko. So, ayun. Ayos-ayos pa ako ng buhok yan. Sasabihin ko lang naman dyan is follow, like, and share. So, yun lang po mga ka-WhatsApp, ketchup. Maraming salamat po. So, yan. Follow, like, and share. WhatsApp, ketchup, babush. Yun ang sinabi ko dyan.